Hindi ko alam kung sino sa amin ng mga tropa kong UAE vlogger ang tinutukoy nito. Si Mira ba na minsan na niyang kinontent? Or si MPD na malapit din sa polo? Pare-pareho kami UAE vlogger pero kasi magkakaiba kami ng style sa pagba-vlog. Sila kasi may halong business promotion at food vlog. Ako kasi ay pure OFW guide lang na nagbabase sa mga nilalabas ng ating gobyerno, kagaya ng DMW at ng Polo, para may basihan ako sa paglalabas ng mga impormasyon. Kaya bilang UAE vlogger ay may rights akong sumagot para malinaw lang din. Dahil itong vlogger na to na tinutukoy ko ay kilalang kilala nyo na minsan na rin nating hinahangaan at nire-respeto. Mahilig nga lang siya magparinig at magpatama sa kapwa niya content creator. Pero kapag sinagot mo naman yung vlog niya gamit ang statement niya na nasa video niya ay bibigyan kanya ng copyright strike, gaya ng ginawa niya sa akin. May mga video ako nun guys, pero kasi binalik ni YouTube dahil si YouTube ay patas magdesisyon sa ganitong sitwasyon. At sana ganon din ang DMW or ang Department of Migrant Workers sa pagdidesisyon tungkol sa OEC, at dapat tinatanong muna nila direkta sa mga OFW or gumawa sila ng survey tungkol dito. Hindi lang base sa iisang vlogger na minsan ay exaggerated maghatid ng mga impormasyon. At para marinig din ang side natin or ng OFW vlogger na tinutukoy nito bilang isang representative kung hindi man ako yon. So panoorin nyo ang statement niya at mamaya ay magbibigay tayo ng komento. At sana nga ay makaabot ito sa DMW para naman marinig ang saloobin natin bilang isa ding OFW. So may mga pagkakataon na nagugulat sila bakit ganun yung itsura ng kanilang OEC, bakit ganito nangyari sa OEC nila, di ba dapat 2 months daw ang validity ng kanilang OEC. So siyempre marami rin po mga OFW dyan sa UAE in particularly ang nagbibideo din at nagbablog ng mga tungkol sa mga OFW, which is okay naman po. Kaya lamang po may mga sinasabi ang DMW na hindi po tama yung sinasabi daw po ng mga OFW vlogger dun sa UAE. Hindi ko sinasabi na yung mga kilala nyo, no? Hindi ko rin alam kung sino yung sinasabi nila. So let me correct po, no? Oh, well, pardon me, Mr. Perfect! Eto pa, nagkamali raw tayo sa pagkakaintindi sa OAC or OEC exemption. So meaning guys, DMW versus DMW. What? Dahil lahat ng informasyon na nilalabas ko ay galing din sa DMW at tinanong ko mismo sila sa opisina nila direkta nung nagbakasyon ako. At bago ko guys ginawa ang video na ito ay nagtanong ulit ako sa DMW through online. At nagpapasalamat ako guys dahil nagre-reply sila bawat may katanungan tayo sa kanila. At kahit nga alam ko na yung sagot pero tinanong ko pa rin sila dahil baka nga may update at baka may latest na hindi ko alam. So mamaya guys sasabihin ko kung ano ang sagot ng DMW sa usaping ito. Nagkaroon po tayo ng pagkakamali siguro sa pagkakaintindi ng OEC exemption or OEC, pagkuha ng OEC dyan sa bansang UAE. Ang sinasabi ng ibang OFW, ang kanila pong OEC ay nasa 2 weeks lamang daw na validity. Totoo po ba yon? Meron po ba nakaka-experience na sinasabi na ang kanilang mga OEC ay nasa 2 weeks validity lamang po? Sabi nila. Ang sagot diyan, hindi po. Mali po yon. 2 months pa rin yan. 2 months pa rin po ang inyong OEC validity. Paano natin masabing pag yung OFW nag-acquire ng OEC, nakikita nila na automatically sinasabi ready to print daw yung kanilang OEC. Hindi daw po tinatanong kung kailan ang biyahe ng isang OFW pabalik ng ibang bansa. For example, Saudi Arabia. Alam niyo bakit? Ganito lang yan. Ang ganitong pangyayari ay nangyayari sa mga piling OFW lang. Pag sinabi kong piling OFW, sino-sino yon? Sila yung mga nagpapa-verify ng kontrata abroad. Okay, ulitin ko po. Sila yung mga taong
nagpapa-verify ng kontrata abroad. Meaning, lumipat ng ibang employer, whether may nagbago sa kontrata, whether babalik sa same employer na tinaasan ng sahod or nagbago yung position, nagpapa-verify sila ng kontrata sa abroad. Okay? So once na nagpa-verify ka kasi, ito hindi alam ng mga tao to. Once na nagpa-verify ka ng kontrata sa Polo, in particularly po sa Polo, no? Automatically na-i-issuehan ng Polo ang tao, ang worker ng OEC. Kaya ang payo natin sa inyo, huwag kayong papayag na i-issuehan kayo OEC kung wala kayong permiso o hindi nyo binigyan ng permiso yung mga yon. I'll give you an example. Diba, kapag po tayo ay nagpapa-verify ng kontrata sa Polo, diba, sila na ang gumagawa ng OFW pass mo, sila na ang nag-a-apply ng DMW app mo. Tama po ba ako? So, kapag ganun ang nangyari, automatically kasi nagli-link ang verification of contract ng isang OFW sa DMW mobile app na sinasabi ng Polo, oh, yan na lang ipakita mo sa Pilipinas pag aalis ka ng bansa. Diba? Yun ang sinasabi. So, ibig sabihin, mga minamahal na kababayan, ibig sabihin lamang po nun na i-issuehan na kayo ng OEC na hindi ninyo alam. Or kung alam nyo man, ay hindi nyo nababatid na yung inyong flight back pa abroad ay importanteng tumutugma sa inyong tagal ng inyong pagbabakasyon. Kasi, as I said, 2 months lamang po ang validity ng OEC. At yung mga taong nagpa-verify ng kontrata sa Polo, automatic na i-issue yung OEC nila kasi nakalink yun automatically sa DMW app. So in other words, kapag ito na si worker, babalik na, no? Nakita niya, oh, bakit naka-ready to print na yung OEC ko? Eh di ba dapat tatanungin ako kung kailan ang flight back ko? Tapos makikita niya, oh, bakit ang bilis ng aking validity ng OEC samantalang ang balik ko pa February 6, for example lang. So dito ay agree ako sa kanya na ilang OFW or mga piling OFW lang ang mga nakaka-experience nito. Sino-sino yun? Yung mga OFW na nagpa-verify ng kontrata kagaya sa nabanggit niya na may mga employment changes. Dahil ito nga ang bago ngayon sa POPSBAM, which is napakagandang pagbabago since na in-announce nila ang OFW Pass na pilit namang binabago ng vlogger na ito. Dahil guys, kapag nagpa-verify kayo ng kontrata ay makakapag-update or makakapag-generate na kayo ng OEC upon contract verification. So yung pag-verify nyo ng kontrata ay yun na ang magiging date created ng inyong OEC. At hindi lamang ito sa UAE nangyayari kagaya sa binabanggit niya dahil maraming OFW ang nagsishare sa atin ng parehong experience at nasa iba't ibang bansa sila, hindi lamang sa United Arab Emirates. So ano nga ba ang kailangan gawin or pwedeng gawin kapag nakapag-generate na ng OEC after nyo mapag-verify ng kontrata? Actually guys, kasama nga ito sa nabanggit ni Ma'am Toots Ople nung siya ay nabubuhay pa na upon contract verification after ng 24 hours ay ma-update na ang POA record nyo at ng record nyo sa Polo or ng MWO sa ibang bansa. Kahit alam ko na ang kasagutan dito pero nagtanong pa rin ako mismo sa taga DMW para naman may basihan tayo. At nagpapasalamat nga ako gaya sa sinabi ko kanina na nagre-reply sila sa akin bawat tanong natin sa kanila dahil ang rason ko ay para ma-share ko sa mga kapwa natin OFW dahil pabor nga din sila sa mga ginagawa ng mga content creator na pagpapakalat ng mga informasyon or tinatawag na information dissemination. At napaka-specific ng tanong natin na kung paano po kapag nakapag-verify na ng kontrata pero sa susunod na buwan pa ang uwi,
pero nakapag-generate na ng UEC sa PopsBank account at bago pa man ang balik sa ibang bansa, ay aabutan na ito ng expiration. At ang sagot nila guys ay hintayin lang na ma-expire yung nasabing UEC at after ng expiration ay kumuha ulit ng bagong UEC gamit ang PopsBank account. Taga DMW mismo ang may sabi niyan guys. At kahit tumawag pa siya sa DMW, kagaya ng lagi niyang ginagawa. Opo. Opo. Kaya nga guys, yan ang lagi kong sinasuggest or ina-advise sa mga kapwa ko OFW na nagtatanong sa atin sa comment section na kapag naabutan ng expiration yung na-generate nila UEC sa kanilang PopsBank account ay mag-reacquire lang sila ng panibagong UEC exemption. Dahil guys, UEC exemption na ang tawag kapag mag-generate ka ng panibagong UEC gamit ang PopsBank account kapag na-expire na yung unang UEC na na-generate or nakuha nyo gamit ang account nyo nung nagpa-verify kayo ng kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. So, uulitin natin guys na ang kailangan nyo lang gawin na kapag naabutan ng expiration yung na-generate yung UEC nung nagpa-verify kayo ng kontrata sa Polo Office o kaya naman yung mga OFW na maagang nakapag-acquire ng UEC exemption bago pa man ang balik sa ibang bansa or ma-expire na ang kanilang UEC exemption bago pa man ang flight nila pabalik sa ibang bansa, ay mag-reacquire lang kayo ng panibagong UEC exemption gamit ang PopsBank account nyo. At may isa pa kayong pwedeng gawin guys kapag grab kayo online. Dahil pwede kayong dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA or mga international airport at bukas sila 24/7. Dahil guys, sinadya ko sila mismo nung nagbakasyon ako sa Pilipinas at nung pabalik na ako dito sa Dubai. Pumunta ako mismo sa POA desk sa loob ng NAIA at wala na sila guys doon sa may pintuan na area. Nandun na sila sa area ng CR sa may laboratory area at tinanong ko sila guys na just in case man mai-expire yung hawak nilang UEC, pwede ba akong magpa-reprint ng panibagong UEC exemption sa kanila? Ang sagot nila guys ay pwede basta guys pumunta lang sila doon at bukas sila 24/7 at pwede kayo pumunta anytime. At kahit nga ang mga immigration officer kapag na-detect nila na expire yung UEC na dala ng isang OFW na walang kaalam-alam dahil guys may mga OFW na hindi alam ang expiration ng kanilang UEC ay pinapapunta ng immigration officer sa POA desk para ma-issuehan ng panibagong UEC. So kung hindi kayo marunong mag-acquire ng UEC exemption online, ay pwede kayong dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA or tinatawag ng Migrant Workers Airport Assistance at bukas sila 24/7. At eto guys ang main concern ko kaya ginawa ko ang reaction video na ito. Dahil guys, eto nga ang napakagandang pagbabago na ginawa ng DMW na hindi na kailangan pumunta pa sa opisina ng POA para kumuha ng UEC dahil nakakapag-generate na ng UEC upon contract verification. Kaya nga guys, ang title ko na ang DMW ay sunod-sunuran sa iisang vlogger. Dahil nga guys, porket pala na sinabi niya na kailangan ng baguhin ang ganitong sistema, ay babaguhin na ng DMW. Bakit hindi muna kayo gumawa ng survey direkta sa milyong-milyong OFW sa buong mundo kung pabor ba silang baguhin ito or hindi? Kapag nagpa-verify ng kontrata, tell them do not issue a visa OEC for you. Ngayon, sinabi na rin naman natin ito sa DMW kanina at babaguhin nila. Babaguhin nila yung sistema. So, ang mangyayari nito, base sa pagkakaintindi ko sa DMW main office, sabi nila, i-revise nila yung process na yon na kung saan kapag nagpa-verify ng kontrata ang worker dun sa mga 10 bansang nasa pilot test ay hindi automatically mai-issuehan ng OEC. Kasi maraming mga Filipino ang may issue ngayon dito sa OEC. Bakit daw ang kanilang OEC napaka-iksi lamang ng kanilang validity? Dahil unang-una, kagaya ng nabanggit natin kanina, eto nga ang pinakamagandang pagbabago na nangyari sa PopsBank. Na hindi nyo na kailangan pa pumunta sa opisina ng POA dahil nakakapag-generate na ng UEC upon contract verification sa Polo Office sa ibang bansa. Dahil napakasaya nga ng napakaraming OFW tungkol dito, napilit namang binabago ng vlogger na ito.
Dahil may mga OFW na napakalalayo ng mga bahay or ng lugar nila sa mga PUA office sa Pilipinas, na yung iba ay kailangan pang sumakay ng eroplano at yung iba ay kailangan pang sumakay ng barko. Yung iba naman ay kailangan pa magbiyahe ng 12 hours hanggang 24 hours para lang makapunta sa opisina ng DMW. At sinabi nga din ng taga DMW base sa pagtatanong natin na pwedeng kumuha ng panibagong UOEC or ng UOEC exemption after na ma-expire or kapag naabutan ng expiration ang hawak niyong UOEC or yung na-generate yung UOEC sa inyong PAPSBAM account nung nagpa-verify kayo ng kontrata. Bakit pa ito babaguhin? At nagmamagaling ang vlogger na ito na sabihan daw ang mga taga-polo na huwag kayong papayag na makapag-generate or issuean kayo ng UOEC. Unang-una guys, kapag natawag ang number nyo sa pila sa polo office, ay papapuntahin na kayo agad sa waiting area at doon nyo nahihintayin ang inyong verified contract. At mas maganda po sana sa ating DMW or sa Department of Migrant Workers na mawalang galang na po na hindi naman sa magmamagaling ako, ay mas maigi po sana na gumawa kayo ng survey direkta mismo sa milyong-milyong OFW, hindi sa isang vlogger. Dahil ang purpose namin mga vlogger ay pagpapakalat lamang ng mga impormasyon na tinatawag na information dissemination, hindi para diktahan kung ano ang dapat gawin ng ating gobyerno. Yun lamang po. Mabuhay ang lahat ng mga OFW sa buong mundo. At maraming salamat sa lahat na nagpapaabot ng suporta sa channel ko. Mabuhay po kayo. OFW ako. OFW ako. OFW ako.